Hello po mga grads. Sa video na ito ay pag-uusapan natin itong winilding ko nung nakarang araw sa pag-practice ko. Itong pipe na naka-position siya 6G. At ito ring flat bar ay naka-position siya 3G. Pero bago yan ay mag-intro muna tayo. So gaano ba ka-importante yung tinatawag nilang 5 essentials in building or yung clubs? At anong mangyayari kapag hindi natin nasunod yan? Yan ay ating isa-isa ngayon. Clamps stands for current settings, length of arc, angle of electrode, manipulation of electrode, speed of travel. Sa current settings tayo. Kapag E6011 na 1/8 inch yung diameter niya, ang ating gagamitin ng electrode, ang recommended na current settings ay 60 hanggang 90 amperes. At kung E7080 naman o E6013, ang recommended na current settings ay 90 hanggang pataas. Okay? Pero, plus minus yan. Bakit ko sinasabing plus minus? Kasi kinikonsider ko yung wala tayong sariling distribution transformer. Mula sa bahay natin ay malayo yung distribution transformer. Ay magkaroon yung voltage drop. Kaya pagdating sa atin ay may fluctuation na siya. Either lalakas yung ating current or bababa yung ating current. Hindi katulad sa paaralan or sa mga workshop ay may sarili silang distribution transformer. Length of arc. Ang length of arc ay yan yung ating gap ng ating electrode mula sa ating work surface at sa ating tip ng electrode. Yan ang gap natin. Katulad nito, E7018 na 1/8 inch, no? So yung ating arc length na ibigay ay 1/8 rin. Okay? 1/8 rin yung gap natin. Ganon. At kapag 332 o 2.5, ganon din yung ating arc gap na ibigay. Kapag mataas masyado yung ating arc length, ay hindi natin makokontrol yung multimeter kasi tataas din yung current niya. Kaya ang pinakamainam na gamitin natin arc length ay yung short arc length or normal arc length. Normal arc length ay yung ating diameter ng ating electrode. Angle of electrode. Yung angle of electrode natin, yung travel niya ay 5 to 15 degrees. Ito yon, no? Yung ating travel ay patungo dito. So, magbigay tayo ng 5 to 15. Ganon. Okay? Kasi yung paghinang natin ay pag ganon. Okay? Yung work angle niya ay 90 degrees. Ibig sabihin ay 90 dito, 90 dito, 90 dyan. At dito rin 90. Kaya kapag magbigay tayo ng 5 to 15 degrees dito, ay 90 parang dito sa magkabila. Okay? Kapag hindi natin nasunod dyan, na-target natin yung sa gilid, ay magkaroon siya ng mga undercut. Okay? Manipulation ng electrode. Yung manipulation ng electrode natin ay dalawa yan. Yung stringer at saka weaving. Okay? Yung stringer natin ay isa lang yan, ano? Yung dragging lang yan. Pero yung weaving ay marami yan. Yung circular, zigzag, may half moon ba tayong sinasabi, may triangle tayo yan, may square, nasa marami yan. Kapag iginalaw natin yung ating paghinang, ay weaving yan. At yung panghuli ay speed of travel. Yung speed of travel natin ay nagdidepende yan sa ating current settings. Kapag mataas masyado yung binigay natin na current, medyo matulin din yung ating paghinang. At kung mahina lang yung binigay nating current, ay mahina lang din yung ating pagkahinang. Okay? So anong mangyayari kapag hindi natin nasunod yung clamps? Magkaroon siyang maraming weld defects. Ang pinakakumon na makikita natin sa ating paghina ay yung undercut, underfill, overlap. At yung spatter din, mayroon din yan. Lack of penetration o lack of fusion. So ganito yan, pakita ko sa inyo kung ano yung mga itsura ng mga sinasabi kong mga weld defects. Ganito yon. Sa pinaka-common na nakikita ko dito, yung weld defects natin ay itong undercut. At syempre kapag undercut, ay underfill na rin dyan. Okay? At may overlap din tayo. So ulitin ko, yung tatlong sinasabi ko na weld defects ay nasa gilid yan lahat makikita. Itong overlap kasi sumobra siya sa 1/16 at itong undercut at underfill. Itong undercut, nagkaroon siya ng undercut kasi pagka hinang kursor nito, pagka manupilit, ay yung angle ay naganon ko. Okay? Incorrect yung angle niya. Dapat sana ay nakaganon. Nakatutok lang siya ganon. Okay? So sa pagmanipulit yan. At underfill nito, kasi yung travel speed ko nito ay matulin. So, dapat sana
ay huminto ako dito para ma-feelingan ito. Okay? Yung paghinang ko nito ay nagbilang ako ng 3 beses. Yung 1, 2, 3. Ganun. 1, 2, 3. Yung pag-cross, mabilisan. 1, 2, 3. Para ma-feelingan ito. Kaya yan, may undercut, underfill. So ito rin ay porosity or pinhole. Kasi nga yung ating electrode ay ibinilad ko lang sa araw, ano? Kasi wala akong electrode oven dito. Kaya yan, nagbubble siya. Yung ating electrode kasi, lalo na itong E7018 ay madali itong magka-moisture kasi kapal yung kanyang coating. Okay? So, marami din itong mga weld defects natin. Ayan, porosities pa rin. At ito, underfill. Nakikita nyo, underfill, walang laman, no? Walang laman. At may undercut din tayo dyan. Okay? So, itong flat bar natin, yung hinang natin sa 3G, ay dito yung sa baba, ano? Tayo to, ganyan. Kaya yan, nakikita pa rin natin, maraming mga porosities niyan, no? Yung mga butas-butas, porosities, dahil yan, nag-gas bubble, o may moisture yung ating electrode. At marami din tayong undercut dyan, sa gilid, nakikita natin. Okay? Tapos ito, yung naghihinang ako, na hindi ako nag-grind dito sa pag-tie-in ko, ayan, makita natin, improper tie-in siya. At meron din dito, ayan, improper tie-in pa rin yan, kasi hindi natin na-manipulate ng sakto, ano? At ito ay excessive cupping ito. At dito sa ating penetration, ayan, yung ating penetration, dito rin may lack of penetration tayo dito o lack of fusion dito. Ito rin ay excessive penetration to. Pero all in all ay nakapenetrate naman siya. Ano? Nakapenetrate siya. Nakikita nyo naman. Pero hindi pa siya uniform. So pangit pa rin yung ating penetration kasi pangatlong beses ko pa nga ito pag-practice, pagbalik sa pag-full weld ng ganito. Okay? So, sana ay nasundan nyo at kung may katanungan kayo ay mag-comment na lang kayo dyan sa ating comment section. Okay? So, kung baguhan ka pa lang sa aking channel ay huwag nyo pong kalimutan i-like, i-share at i-click yung notification bell, lalo na yung subscribe button para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pang mga video. Lalo na kapag may natutunan kayo sa ating ginawang video tutorial ngayon. So, maraming salamat po sa aking mga subscriber, okay, sa patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel. At sana ay andyan kayo lagi para makagawa pa ako ng mga video tutorial para sa inyo at para sa lahat ng ano. So, lagi na natin tandaan, to sustain living, we must study, ask, and more practice. Hanggang sa muli mga kagrads.